yan na hong natapos ang pagtatago sa batas ni dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Matapos itong maaresto ng mga otoridad dyan ho sa Prague, Czech Republic. Nabatid na pumasok ito sa naturang bansa nang wala man lang kaukulang dokumento na naging mitsa ng kanyang pagkakaresto. Sa kasalukuyan, nasa maigpit na kustudiya na ng mga otoridad ng Czech Republic ang dating mambabatas. Pasadahan kagad natin ang kabuang detalye ng balitang yan. Nasa linya na si Bombo Isa Cotoner. Kinumpirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na naaresto na sa Prague ang dating Ako Bicol Representative na si Elizalde Co. na matagal nang pinaghahanap kaugnayan ng flood control scandal. Ayon sa Pangulo, kasalukuyang nakakulong si Co sa kustudiya ng mga otoridad sa Czech Republic matapos umanitong pumasok sa bansa ng walang tamang dokumento. Sinabi rin ni Marcos na nakipag-ugnayan ang pamahalaan ng Pilipinas sa Czech government upang matiyak ang pagsunod sa tamang legal na proseso at mapauwi si Co sa lalong madaling panahon. Samantala, ipinaliwanag naman ni Palace Press Officer Claire Castro na isa sa mga dahilan ng pagkakahuli ni Co ay ang pagkakansela ng kanyang pasaporte noong Disyembre. Anya, nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa iba't ibang embahada kaugnay ng status nito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Nahuli na po si Saldico at siya po ay nakadetine sa Prague, no? Matapos siyang tumawid, no, dito sa Czech Republic nang walang proper documentation. Ipinakita ko po sa inyo bakit walang proper documentation dahil ang kanyang passport ay canceled na sa ginawang ulat po ng Pangulo noong December 10, 2024. Nilinaw din ni Castro na hindi totoo ang mga alegasyong napabayaan na ng administrasyon ang issue ng flood control. Git niya, tuloy-tuloy ang investigasyon upang mapanagot ang mga sangkot sa umano'y malawakang korupsyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Kinakalimutan na daw ng Pangulo ang flood control projects. Diba? Nakita niyo po yung mga fake news na nagkalat. So kung na tayo matiwala dyan, nakikita po natin kung paano nagtatrabaho ang gobyerno. At nakikita po natin na talaga po, di ba, sabi nga po ni pangalan nito ni Baste, na itong pagpapaimbestiga daw ng Pangulo ay self-destruction. Hindi po magiging self-destruction kung itinatama ang mali. Ang lahat ng pagpapaimbestiga ito ay para pang ituwid kung sino ang may pagkakasala dapat po na managot. At isa po ito. Si Co ay nahaharap sa kasong graft at malversation kaugnay ng umano'y irregularidad sa isang 289.9 million road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Matatandang tumakas ito noong Hulyo 2025 at kalaunan ay idineklarang fugitive matapos itong hindi sumipot sa Sandigan Bayan. Mariin namang itinanggi ni Co ang mga paratang at iginiit na may bahid politika umano ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Victor. Good morning. No? Matanong ko lamang, may nabanggit ba ang palasyo kung may time frame sila, kung kailan nila may babalik ng bansa itong si Saldico? Sa ngayon, no, Bombo Victor, yan yung ating inaantabayanan kung paano yung magiging timeline, no, ng ating Palasyo Malacanang dito nga, no, sa pagpapauwi kay Zaldico. Pero tiniyak naman, no, na sa mga naunang report na ng Palasyo Malacanang na nakikipag-coordinate na talaga sila doon sa mga embahada rin para nga dito sa pagpapauwi kay Zaldico. And later on, no, Bombo Victor, dito naman natin yan aabangan, no, sa pag-uwi niya dito sa Pilipinas dahil nga kung maaalala natin ay meron siyang kinakaharap na kaso dyan naman sa may Sandigan Bayan. So aantabayanan natin kung idediretso na ba agad siya sa Sandigan Bayan para nga kaharapin itong kasong isinampa sa kanya na may kaugnayan naman doon sa flood control projects dyan sa may Nauhan Oriental, Mindoro. Bombo Victor. Maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.